mga kananayan dyan. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Pagpapakan nyo naman po mga bata yung inyong mga nanay. Gusto ko bago ko mag-umpisa, meron po akong ginawa dito isang tula. Isang tula para po sa ating mga ina. Pinamagatan ko po itong Bayaning Ina. Mga bayani ba ang inyong ina? Walang sumasagot ng mga bata. Joke lang daw po. Okay, rating ko, bayani ba yung inyong mga ina? Okay, pamagat na ito, Bayaning Ina. Pakinggan nyo maigi, ha? Ina, mama, inay, nanay, kahit anong katawagan. Ito ay sumasagisag sa pagiging mapagmahal ng magulang. Siyam na buwan dadalhin ang anak, iingatan sa sinapupunan. Pagod, puyat, hirap at sakit, kasama habang masalabin. Ang araw na siya'y magsisilang, ang malusog na anak na aalagaan. Hindi biro ang isang maging ina. Lahat kakayanin kahit mahirap na. Kahit sunod-sunod ang problema, kasama pa ang pasaway na asawa. Lahat kakayanin dahil para sa kanya, mahalaga ang isang maayos na pamilya. Ang pagod ay hindi alintana sa dami ng gawaing bahay sa kanya nakaanak. Lahat kinakaya dahil alam niya may mga anak na sa kanya umaasa. Iniidolo, pinagmamasdan kung paano siya lumaban sa hamon ng buhay. Ang isang ina na kung minsan kanilang pagod ay binabaliwan. Konting hiling ng anak na hindi masunod, tayong mga anak sasama ang buhay. Bago pa pong pakaisipin natin ang kanilang tiniis na hirap at pagod para sa atin. Ngayon ay araw ng mga ina. Mga bata, pwede ko bang makita ang higpit na yakap na deserve ng kagaya nila? Isang yakap na magtatanggal ng mga pagod at hirap sa kanilang katawan. Kulang ang salitang salamat. Ang sakripisyo nila walang katapat. Isang ina na bayani ng pamilya. Huwag natin isa walang bahala. Kilalanin, isipin, at pakamahalin sa pagtanda nila halagaan natin. Tunay nga na ako ay saludo sa mga nanay na kagaya ninyo. Lakas na taglay galing sa may kapal, walang masasayang sa inyong pagtawag. God bless po sa inyong mga nanay. Ayan, nakakaiyak din. Ako lang yata ang naiyak. Okay, para po sa ating mensahe ng ating Panginoon ngayong umaga, papamagatan natin yung The Cross. No? Patuloy po tayo sa ating series of sermon, sa ating wider ministry framework. Natapos na po tayo sa ating mga logo. No? Yung mga logo natin. Tayo ngayon ay nasa pang-anim na series of sermon. First, ano nga yung una? Sa mga hindi umabsent, yung unang-una natin, the supremacy and penalty of Christ. Followed by the Jesus Christ is our Savior, our Sanctifier, our Healer, and last Sunday, our second coming King. Right now, we are talking about that symbol. Symbol. Huwag po kayo mag-alala, hindi ko po kayo tuturuan mag-sign ng cross dito. Pero every time po na nakakakita tayo ng cross, ano yung unang pumapasok sa atin? Ano yung unang pumapasok sa isip natin? Sa mga Google Map, yung mga nag-drive dyan, sa mga rider. Pag nakakita kayo ng cross sa Google Map, ibig sabihin niya merong may simbahan. Wow, gagaling ng mga Saturday schooler. Kakataling market lang kasi. No? Regardless, anumang religion natin, kasi ang cross ay pangkalahatang symbol ng simbahan. Gaya nga po sa nabanggit ko, last Easter Sunday worship celebration natin, ang kamatayan, yan ang lagi natin naaalala every time na nakakakita tayo ng cross. And that cross not only used to symbolize ng church. Yan din po ay magmumulat sa atin o magpapaalala sa lahat ng hirap at sakripisyong ginawa ng Diyos sa sangkatauhan. Why? Dahil po sa cross, pinako ang ating Panginoon. And this morning, ihanda po natin ang ating mga puso sa isang makapagdamdaming kaganapan sa buhay ng ating Panginoon. Ako po,
habang pinagbulay-bulayan ko ito, isang linggo kung halos kulang-kulang 2 linggo kung pinagbulay-bulayan itong mensahe ng ating Panginoon. At nakakayak. Ngayong umaga, ihahatid tayo ng salita ng ating Panginoon sa susi ng ating kaligtasan. Kaya talasan po natin ang ating mga pandinig. Ihanda po natin ang ating mga puso. Kung tamaan po kayo ng mensahe ngayon, mag-ready po kayo ng panyo. At buksan ang ating mga paningin para sa kamalayan. Mamaya po malalaman niyo po kung bakit buksan ang inyong paningin. Hindi lamang po teka. So, before we start, let's bow our head and let's pray. Panginoon, Diyos naming Ama, Diyos naming Banal. Salamat po, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. Patubayan mo po kami sa aming gagawin ngayong umaga. Ang salita mo po na tumimo sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Nawa po, Panginoon, patuloy itong maging blessing sa aming mga buhay at ang kaligtasan na hatid mo ang patuloy naming maramdaman. Gamitin mo po ang iyong abang lingkod bilang isang daluyan ng pagpapala at hindi po ang aking kahinaan ang kanilang makita bagkus ang iyong kalakasan at ang aming kalakasan at talino po na galing din sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy din po ipinapanalangin ang aming pastor, si Pastor Marlon, kasama po ang aming ibang praise and worship team na nasa basi upang magatid ng salita mo doon. Patuloy mo silang pagpalain, ingatan at iligtas sa maliit o malaking kamamakan. Papunta roon at pauwi. Salamat po. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam po ba natin kung magkano ang halaga ni Jesus para iligtas tayo sa kasalanan? Sino nakakaalam? Magkano ba ang binayad ni Lord para sa ating kasalanan? Priceless. Priceless. Hindi natin kayang tumbasan. Kahit anong gawin natin. Kahit magtrabaho tayo na magtrabaho, hindi natin kayang bayaran. Kahit nga maglingkod tayo sa ating Panginoon, hindi ba rin niyang garantiya na kaya nating bayaran yung kanyang ginawang sakripisyo sa cross ng Calvary. Meron po isang kwento tungkol sa isang batang lalaki na nagngangalang John. Si John po, itong si John ay 8 years old, 8 taong gulang, at halos hindi po nakakapasok sa paaralan araw-araw. Dahil po sa hirap ng kanilang pamumuhay, ang kanyang ama ay na-addict sa kakainom, o sabihin na natin pangit naman ang word ng addict. Lasing ko na lang. Ang kanyang ina naman ay namatay na din nung siya ay 3 taong gulang pa lamang. So, base po dito, alam natin kung bakit naging lasenggo yung kanyang tatay. Dahil nga sa problema ng kanyang ama, ay madalas na naiiwang mag-isa si God sa kanilang bahay. At siya na mismo ang nag-aasikaso ng kanyang sarili papasok sa paaralan. Madalas po siyang pumapasok sa paaralan ng hindi nakakakain ng almusal. So, halatang malnourished itong si John. At kung titignan natin o palalalimin natin, siguro itong si John ay payat na payat. Madalas po siyang magnakaw ng tinapay sa school canteen para mapuno ang walang laman niyang tiyan. Dahil nga po sa hirap ng kanilang buhay, dahil madalas siyang hindi nakakakain, kaya nagagawa niyang magnakaw ng tinapay sa school canteen. Etong si John, mayroong kaibigan na papangalanan natin Mark. Si Mark ay siyang na taong gulang. So, mag-best friend sila. Siya ay isang malaking bata o malusog. Siguro nakakaluwag-luwag to si Mark. Si Mark ang matalik na at tanging kaibigan ni John. Take note ha. Matalik at tanging kaibigan ni John. Isang araw, nahuli si John at dinala siya sa opisina ng principal. Ang principal nila noon ay kilala na masungit at walang awa. May mga batang lalaki na pinarusahan niya noon na napadpad o dinala sa ospital dahil sa matinding bugbog. So ano pa ba ang ina-expect ni John na parusa para sa kanya? Binalaan si John na sa susunod na mahuli siyang magnakaw ay hahulutin siya ng 7 beses bilang isang corporal punishment. And nahuli nga si John. Nung nalaman ito ni Mark na nahuli si John, ay sumugod siya sa principal's office. Alam niya na bubugbugin itong si John.
Malaki ang nadamang awa ni Mark sa kanyang kaibigan si John. Dahil alam niyang ito ay pamarusahan. Tinanong ni Mark ang punong guro, maaari ko po bang akuin ang parusa para sa kanya? Parusa na para lang dun sa kaibigan niya. Dahil alam nga ni Mark na hindi capable ang katawan niya para tanggapin yung parusang iyon. Kaya gusto niyang akuin. Pumayag po ang principal at pinarusahan si Mark. And habang binuhubog si Mark, niyakap siya ni John, ang kanyang kaibigan, at sabay na umiyak ang dalawa. Habang itinitiis ni Mark ang pangbuhubog at sakit ng parusang inilaan para kay John. Bagamat mga kapatid, ang ginawa ng ating Panginoon ay iba sa ginawa ng isang mabuting kaibigan na si Mark. Ngunit pwedeng ihalin tulad ng sakripisyong ito na kagaya ng ginawa ng Diyos para sa atin, para sa ating mga kasalanan. Wala pong ibang tao ang kayang magsakripisyo ng kanyang sarili para sa ating kasalanan. Kung meron man, napaka-bless mo na doon. Pero wala pong taong ganun sa panahon natin ngayon. Yung kayang isakripisyo ang kanyang sarili para sa kasalanan na hindi naman niya ginawa. Para lang doon sa kaibigan niya. Napakaganda po ng mensahe ng ating Panginoon sa Isaiah 53 verse 3 to 5. Hinawak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng hapdi at hirap. Wala man lang pumansin sa kanya. Sabi ba doon, binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. Mga kapatid, ngayon mo ba? Habang ninanamnam po natin ang mensahe ng ating Panginoon, wala po masyadong talk ngayon sa paligid. And gusto ko po, habang tayo ay nakaluhod, may request everyone to kneel down. Kung kaya po ng space, iurong niyo po yung inyong mga upuan. Sabay-sabay po tayo kneel down habang pinapanood po ang video ito. And habang tayo po ay nakaluhod, gusto ko po na i-stretch sideward niyo po ang inyong mga kamay. Tayo po lahat ay luluhod na nakagalaw yung kamay habang pinapanood ang video niya. But, yung mga nagme-maintenance naman po na mga matatanda, okay lang po kung hindi niyo po but, doon po sa atin para sa lahat, may I request kneel down and hand sideward po tayo. Habang pinapanood po natin ang video ito,